Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong nagtitrending ngayon na usapan sa social media na kung saan ito pong si SP Cheese, Senate President Cheese Escudero ay tinalikuran po etong si Senator Risa Hontiveros habang ito ay nagsasalita. Ayan mga kababayan sa litrato. Dito po sa kaliwa. Ayan po, kung nakaharap kayo dito sa ating screen, si Senator Risa Hontiveros. At ito namang si Cheese Escudero, ayan po, habang nagsasalita, ang senadora, tumalikod po, itong senador, itong Senate President. Kaya naman, sabi ng ating mga kababayan, SP Cheese, bastos at walang modo. Bago magtalumpati si Senator Risa Hontiveros sa plenary session, tinalikuran ni SP Cheese si Senator Risa Hontiveros. Bakit daw? Dahil ayaw niyang marinig ang sasabihin ni butihing senador na agarang aksyonan na impeachment complaint laban kay Inday Sara. Bastos ka, SP Cheese. Bakit ayaw mo pakinggan ang hinaing ng ibang senador? Yung personal interest mo lang ang gusto mong masunod. Ano ba ang personal interest nito? Mga kababayan, marami akong nababasa na gusto niyang makuha ang suporta ng mga senador na sumusuporta kay Sara Duterte. Para saan? Para manatili siya bilang Senate President. Yon ang personal interest na sinasabi ng ating kababayan. Gusto niya, kapit na kapit siya dyan sa kanyang pwesto bilang Senate President. Kaya kinakailangan niyang makuha ang simpatsya. Sabihin na nating boto noong mga senador na kontra po sa impeachment. Kapag hinarang niya ng hinarang itong impeachment, matutuwa yung mga kakampi ni Sara Duterte at mananatili siya bilang Senate President. Kasi maraming ugong pagkatapos ng eleksyon na mukhang magpapalit po ng liderato ang Senado. Kaya syempre, kanya-kanyang style yan para manatili ka sa pwesto, kinakailangan mong gawin lahat. Ang problema, yung ginagawa mo ay hindi po natutuwa ang taong bayan. Kaya sabi tuloy, sana hindi ka na mananalo sa susunod na eleksyon. Grabe ang galit ng taong bayan Sa totoo lang bastos daw at walang modo. Ito po yung video, papakita ko po sa inyo yung video kung saan ito nga pong Senate President ay tumalikod po habang magsasalita po itong si Senator Risa Hontiveros. Ito po mga kababayan. If I may. Salamat, Mr. President. Mr. President. If I may. Salamat, Mr. President. Nagsasalita Senator Risa Hontiveros at ang kausap ni Senator Risa Hontiveros, yung kanyang speech ay naka-address mismo dito sa Senate President. Pero ang ginawa na itong loko na to, biglang tumalikod. Ikaw kaya, tanungin ko lang sa inyo, Mr. Cheese Escudero, may kinakausap ka, biglang tumalikod sa iyo yung kinakausap mo, ano mararamdaman mo? Hindi ka ba mababastusan? Baka nga hilahin mo pa, teka, bakit mo ako tinatalikuran, kinakausap kita? Wala kang modo O ganon siguro gagawin mo. Kasi alam mo, mataas ang tingin mo sa sarili mo Pero ginawa mo yan sa kapwa mong senador. Ayan If I may. Salamat, Mr. President. Mr. President. Cheese Escudero walks out. Escudero leaves as Hontiveros starts Senate speech. Ayan Salamat, Mr. President. Mr. President, the 1987 Hindi ba kabastusan yan? Hindi ba pagpapakita na wala kang modo? Walang iya Ano ba ang ayaw niya marinig? Pakinggan na natin, diretsuhin na natin itong video. Ano ba ang ayaw niya marinig? Siguro nabibingi na siya kasi ang dami nang kumakausap sa kanya. Si Coco Pimentel, tagal din nilang nag-usap. Puro siya palusot. Na talagang kitang-kita mo sa kanya na ayaw niya dinidelay niya itong impeachment.
Kasi pag na-delay, mga kababayan, wala na eh. Wala mangyayari. Meron pa nga isang senador na dating DDS kumampi kay Bongbong Marcos nung natalo. Ngayon, kumakampi na naman. Mukha, balimbing talaga Kilala niyo ba yan? Si Tol? Tol! Tolonges Tolentino. Yung salita niya ngayon, parang parang bumabalik sa Duterte. Pero nung eleksyon, umalis sa kampo ng Duterte, kumampi kay Bongbong Marcos. Nung natalo, bumabalik uli kay Duterte. Kasi sabi niya, parang lumalabas kapag hindi natapos ng 19th Congress yung impeachment, parang dismiss na rin yan. So, tigilan na raw. Ayun yung sabi ni Tolonges Tolentino. Ang kalaban yung taong bayan. Kasi taong bayan ang gusto malaman kung saan dinala yung pera galing sa kaban ng bayan, galing sa buwis ng mga Pilipino. Saan dinala yung confidential fund ni Sara Duterte? Confidential fund ng DepEd, confidential fund ng OBP. Hindi naman sila ang may gusto Hindi naman sila Risa Ontiveros lang may gusto. Leila de Lima. Kasi may nabasa akong comment Sabi yung mga dilawan talagang gigil na ma-impeach itong si Sara Duterte. Hindi po dilawan. Taong bayan po ang gustong malaman ng totoo. Majority po ng mga Pilipino ay gustong matuloy ang impeachment. Tapos etong mga walang hiyang mga senador na ibinoto ng taong bayan, na paswelduhan ng taong bayan, sila pa mismo ang haharang. Anak ng toko, ang kapal naman ng mukha ninyo. Ano ba ang ayaw mapakinggan ni Chis Escudero? Ito, pakinggan natin si Senator Risa Ontiveros. If I may. Salamat, Mr. President. Ayan, Mr. President, if I may. Bastos Salamat, Mr. President. Oh? Mr. President, the 1987 Constitution demands that the Senate continue with the impeachment proceedings already initiated without further delay. The rulings of the Supreme Court make it clear that first, impeachment is a non-legislative function of the Senate. This is Chavez versus Judicial and Bar Council, GR number 202242, 16th April 2013. And second, that non-legislative functions of the Senate are not affected by the shift from 19th to 20th Congress. This is the case of Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress, GR number 163783, 22 June 2004. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative functions. Napakahalagang mandato po ng saligang batas ito. Klaro at walang kalabuan. Once we receive the articles of impeachment, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin ginampanan ang tungkulin na ito sa sambayanan. Salamat, Mr. President. Noted. Okay. So yan mga kababayan yung palakpakan muna natin si Senator Risa Ontiveros. Tama yung sinasabi niya Hahatulan kayo ng taong bayan. Trabaho nyo yan Eto mga kababayan sa tingin ko kaya dinidelay ni Chis Escudero. Kasi mga kababayan, kapag natuloy ang impeachment at nagkabutuhan kung makukonvict pa si Sara o hindi, malalaman ng taong bayan yung kanyang boto. Magkakabukuhan. Malalaman ng taong bayan na ang kanilang boto ay hindi makonvict si Sara Duterte kapag natuloy yung impeachment. Kasi kapag hindi natuloy, walang botohang mangyayari. Di lusot sila. Hindi, kumbaga parang yung galit ng taong bayan, may iwasan nila. Kasi nga, hindi naman nagkabotohan hindi naman nalaman yung boto nila Pero ngayon pa lang, alam ko na kung ano ang iboboto nito kung saan siya papanig So, ginagawa nila lahat para ma-delay. Kasi,
Alam nyo mga kababayan ako hindi naman ako na umaasa, dati ko pa sinabi, na makukonvict si Sara Duterte. Pero sana ituloy nila yung impeachment trial. Ang gusto na lang natin mga kababayan ay malaman, mabuksan, malaman natin ang katotohanan kung saan napunta yung milyong-milyones na galing po sa confidential fund ni Sara Duterte, yung confidential fund ng DepEd at ng Office of the Vice President. At baka maungkat din dito mga kababayan, yung confidential fund nung siya ay mayor, dyan po sa Davao na halos umaabot ng 450 million kada taon simula nung naupo yung tatay niya, si Digong Duterte. At isa pa, hindi man makonvict, matuloy lang, importante na, para at least makita o mabuksan yung bank account ng mga Duterte. Joint account ni Sara Duterte at ni Digong Duterte. Yun yung sinasabi ni former Senator Trillanes. Ayun po yung gusto nating malaman Bakit parang ayaw niyong ipakita sa amin? At ito namang Chis Escudero na to, obvious na talagang anti-impeachment. Kaya mga kababayan, ako nanawagan sa inyo, ngayon pa lang, tingnan nyo na kung sino ang dapat yung iboto at ang hindi nyo dapat iboto. Ito naging resulta ng nakarang eleksyon, medyo nakakadismaya. Pero meron din namang magandang nangyari. Meron mga na hindi naiboto na hindi naman karapat-dapat, pero may naiboto naman na hindi karapat-dapat. So, sana mas maliwanagan pa tayong mga Pilipino kung sino po talaga ang dapat nating ilagay sa pwesto. Kasi may mga nakikita pa tayo rito na sariling interes pa rin ang kanilang pinaglilingkuran. Hindi po tayo mga taong bayan. Kaya ito, mga kababayan, galit na galit po, binatikos po itong si Chis Escudero dahil sa pinakita niyang kabastusan at walang modo. Dahil nga po, biro nyo, nagsasalita, pakinggan mo naman, bastos mo naman. Sana wag mangyari siya yan. Na kapag ikaw may kinakausap, biglang tumalikod, sana wag mangyari siya yan dahil sigurado, galit na galit ka. Alam ko, mataas ang tingin mo sa sarili mo Diba? So, yan po. Itong impeachment, sana matuloy, mga kababayan. Hindi na po para makakonvict si Sara Duterte. Kasi alam ko naman, gagawin nila lahat para hindi makakonvict. Alam mo, sabik na sabik sa kapangyarihan itong mga Duterte. So, yun na lang, yung proseso. Para at least malaman natin kung saan napunta yung pera. Kasi sigurado ako, alam nyo mga kababayan, kapag natuloy impeachment, tas lumabas lahat ng ebidensya na nagpapatunay na talagang ninakaw po ang pera ng taong bayan, tapos hindi na-convict, ewan ko lang kung anong mangyari. Abangan nyo ang magiging hatol ng taong bayan. Alright? So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.